Proyekto Helmo. Hello Sir Seth. Una sa lahat ay salamat kung sakaling mapipili mo itong aking ipinadalang kwento. Kung medyo hindi maayos ang aking pagkakasalaysay, pakiayos na lang. Ang hindi ko makakalimutang pangyari sa aking buhay ay naganap nung ako'y mga nasa edad 8 o 9 na taong gulang pa lamang. Siguro nasa taong 1997 o 1998 nun. Dito sa isang sitio sa Barangay Baesa, sa Quezon City. Tandang-tanda ko pa noon na ako'y naglalaro noong mga panahon na yon sa labas ng aming bahay. At nang makita ko ang lalaking kapatid ng asawa ng tita ko, na hindi naman gaano kalayo ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Siguro ay nasa 10 taong gulang siya noon. Pangalan po niya ay Resty. Siya yung batang laging nambubuli sa akin at siyang kinaiinisan ko. Lalo't pag nagkikita kami o nakikita niya ako ay lagi akong pinagtitripang bisitin nun. At kapag mapikon na ako, magpapahabol siya hanggang sa umiyak na lamang ako. Minsan nagkakasuntukan pa kami pag nagpang-abot talaga. Kaso sa sobrang laki niya o medyo chubby siya at ako ay payatot, lagi akong talo at umiyak sa huli nun. Nung makita niya ako, umiral na naman ang ugali ng Resty na bisitin ako. Sinikap niyang guluhin ang aking paglalaro hanggang sa mapikon na ako at sa inis ay hinabol ko na siya para gantian ng suntok pero sa liksi niya ay nahirapan akong habulin siya hanggang sa umabot ang aming habulan sa isang lugar sa aming sitio. Sa isang kawayanan at wala bang kabahay-bahay nun. Agad siyang nawala sa paningin ko kaya sinikap ko siyang hanapin para gantihan sa ginawa niya sa akin. Ilang beses na akong nagpaikot-ikot sa nasabing lugar. Pero hindi ko siya mahanap kaya napaupo muna ako sa isang tabi para magpahinga. Habang nakaupo, napansin ko na may batang sumilip sa isang bugkos ng kawayan. Kaya naman agad akong napatayo para tingnan at nagbaka sakali na siya na si Resty na hinahabol ko noon. Nang papalapit na ako, bigla kong nakita na tumakbo palabas ang nasabing bata. At doon, si Resty na ikinakala ko noon ay batang nakita kong tumakbo na nagtatago sa kawayan. Kaya hinabol ko ulit yun. Ewan ko ba at agad, muli siyang nawala. Takang-taka ako noon dahil kung bakit sobra naman yung bilis mawala gayong ang distansya lang namin sa tansya ko ay nasa 3 metro lang. Sa inis ko ay nagdesisyon na lamang akong umuwi at naisipan na isusumbong ko na lamang siya sa tito ko, yung kapatid niya, o sa papa ko para mapagalitan. Sa pagtalikod ko sa kawayanan para uuwi na sana sa bahay namin, nagtaka ako kung bakit yung paligid ko ay biglang nagbago. Napunta ako sa isang lugar na one-way ang daan. As in pang isang tao lang ang pwedeng dumaan doon. Ang magkabilang parte ay may sobrang taas na mga pader. Tapos ang dadaanan ko ay maitim na tubig o kung may ahambing ko ay isang mahaba at tansya ko'y malalim na kanal. At sa dulo ay ang nakikita ko kulay puti o liwanag lang. Siyempre bata pa ako noon. Wala pa akong alam sa mga ganong pangyari. Wala akong pagpipilian. Kasi yun na lang po ang kailangan kong daanan noon. Kaya ang ginawa ko, ang 2 paa at kamay ko ay sinikap kong itukod sa magkabilang pader. Dahan-dahang umusad para maabot ang dulo ng dadaanan pero makailang usad pa lamang ako. Nadulas ako at nahulog sa nasabing kanal na yon. Hanggang ngayon ay damang-dama ko kung gaano kalalim ang pagkakahulog ko. Panay kampay ako para makaahon pero lalo akong lumulubog. Yung tipong nawawalan na ako ng pag-asang makaahon nun.
Walang ano-ano ay bigla na lamang may lumitaw na dalawang maputing tao. Para silang nakalutang. Hindi ko makita ang kanilang mga mukha. Pero tanda ko na yung isa ay anyong babae at isa ay anyong lalaki. Huling pagkakatanda ko na salitang sinabi nila, "Masyado pa siyang bata. Iligtas natin siya. Hindi pa niya panahon." Bigla nila akong iniangat mula sa kanal kung saan ako lumubog. At pagkaahon sa akin ay bigla na lamang akong lumabas sa isang daanan o kalsada nun na malapit na sa bahay. Kitang-kita ko sa buong katawan ko na nababalutan ako ng putik at wala na akong magawa kundi umiyak ng umiyak at pagtanaw ko sa aming tahanan. Naroroon na ang aking mga magulang kasama ang aming mga kapitbahay na ilang oras na pala akong hinahanap noon. Umaga na ganap ang habulan pero paggabi na ako nakalabas doon sa nasabing lugar. Todo sermon at pinalo din ng todo ng aking tito ang pasaway kong kababata na si Resty dahil sa nangyari sa akin. At mula noon ay hindi na niya ako gaanong inaasar. Hindi na rin ako pinapayagang mag-isang lumabas kaya lagi na akong may kasamang nakakatanda para mabantayan. Sa totoo lang hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na nangyari sa akin yon. At maski sa mga nakababata kong pinsan, maski sa asawa ko at mga kaibigan, pag ikinikwento ko itong nangyari ay hati ang kanilang opinyon. May naniniwala at yung iba, inakalang gawa-gawa ko lang. Nalaman ko na lamang nung nasa high school na ako kung ano ang nangyari sa akin noon. Nung pinaliwanag sa akin noon ng aking namatay na lolo. Ako umano ay napaglaruan ng mga nilalang sa nasabing lugar. Kaya naligaw. Pag ganon ay agad umanong baliktarin ang suot ng mga damit para muling makabalik o makaalis sa lugar kung saan ka dinala ng nasabing mga elemento sa lugar na yon. Maraming salamat, Sir Seth. Tawagin mo na lamang akong JR. At shoutout sa channel namin na Triple J.